So magandang araw sa lahat ng mga katiits sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy hunting! So isa naman nating katiits nga magpadikod sa kanyang site kung saan ang itong sign nga gisint niya sa atin, female organ mga katiits. So bago tayo magpatuloy sa paglikod, intro muna tayo mga katiits. So ito na katiits, para masundan nimo ang gisint nimo nga marker sa atin. At itong markers katiits, totoong female organ. So ating isa-isahin katiits sa pagsunod. So bago natin tingnan ang video nimo, ating ipaliwanag muna ito katiits. So itong markers, surface markers siya katiits, kasi nagpahiwatig pa siya ng ibang directional. Mayroon pa siyang tinuro nga directional. So ito katiits, sundan nimo. Lagyan natin ng kulay red ang unang direksyon. Ito katiits. Yan katiits ang unang direksyon niya. Kasi siya ang surface markers. So, ibig sabihin ng surface markers, mayroon pa siyang coordinate sign nga tinuro katiits. So lagyan natin ng kulay red ang pointer sa tinuro niya katiits. Ito. Yan katiits. Sabi daw sa pointer, mayroon siyang tinuro na hole. Mayroon siyang tinuro na butas katiits. So ating baliktarin ang arrow sign katiits. Lagyan natin ng kulay red patungo sa pointer. Ito katiits. So yan muna katiits ang una nating direksyon, ang pointer. Dalawang pointer katiits nga nag-confirm nga mayroon siyang direksyon. So ito ang una katiits. Lagyan natin ng number 1 at number 2. Ito katiits, sundan mo. Yan ang number 1 katiits at ang number 2, ito katiits. Yan katiits, dalawa na confirm nga mayroong directional coordinate sign katiits. So yan ang sundan nimo katiits kung ano ang tinuro. Hanapin daw nimo katiits ang iyang tinuro nga mayroong coordinate sign siya nga mayroong hole. So ating baliktarin katiits para masundan nimo. Lagyan natin ng kulay red at baliktarin natin ang arrow katiits. Ito. So yan katiits. Mula sa arrow sign katiits hanggang sa pointer sa gitna, iba na ang tinutukoy niya katiits. Lagyan natin ng kulay red. Ito katiits. So yan na katiits ang object. Ang target natin katiits. Kung saan ang deposit, yan na. Ninagyan na natin ng kulay red. Binilugan natin katiits. So saan ba ang deposit katiits? So bago tayo magpatuloy patungo sa paglikod sa object, ating tingnan muna katiits ang imong video. So ito mga katiits. Mga katiits, magpatabang unta lang ko sa padikod ani na sign kay baguhan pa sa treasure. Nayamong nakita nga century tree o ang pangalan sa kahoy tuog, no? Almost siguro ni mga 100 plus century ni nga kahoy, dako kayo ni. Na siya, namatay na lang siya, gumikan sa iyang katigulang na. O pasungod sa taas, padulong dito sa taas. O gikan sa kahoy nga tuog, nayamong namatikdan nga bato nga 10 meters gikan sa tuog nga kahoy, 10 meters among gisukod. Pag abot na mo diri, na iyang sign nga murag female organ eh. Kana naipod ang kornea, abot unsaon ni pag dikod ani. So among gilimpyuhan eh, among gisukod, mura na nigpansyon. Mao ni siya ang iyang murag
kabaong ni. Oh, kana oh. Kana oh. Ang iyang kataas padulong dito, kataas niya is 10 feet. 10 feet. Ang iyang lapad is 1 meter. Exactly 1 meter. Paana siya 1 meter. Ang padulong dito is 1 feet. 10 feet. 10 feet. So ang iyang kabaga wala pa namo malantaw. Kaya wala pa may nahuman. O ni siya. Mga katiits ka na oh. Yang siding oh. Grabe ka straight kayo yung siding oh. Kana oh. Padulong dito 10 feet na siya. Diri pod maura gyapon. Kana oh. Okay. O na siya mga katiits. Diri sa kilid na ay sign pod. Murag ba nga ni? Ano? Murag bajay na gyapon sa babae. Ana? Kana murag na iyang tabon. Diri pod sa ubos. Nailapad kayo nga bato. Lapad kayo ni nga bato. Diri sa taas sa iyang murag pansyon naiingani murag pyramid siya. No? Kanal ana. No. Murag pyramid nga kahoy ni. Pataas siya, nagpataas. So mao ni mga katiits magpatabang unta lang ko kung unsay pasabot ani nga mga markings naaba diri ang deposito or naapay mga sign nga among angay atuan kana siya oh. Straight good na siya sa tuog 10 meters na siya gikan sa diri sa bato padulong sa tuog nga kahoy. Century tree is 10 meters mao na siya. So yan na katiits. Ang tinuro niya katiits, lagyan natin ng kulay red. Ito katiits ang araw niya katiits. Yan katiits, ang tinuro niya isang kahoy. Tapos ang nagfollow up niya nga markers katiits nga nag-confirm yun nga kahoy ang tinuro. Ito katiits, lagyan natin ng araw. Yan katiits, kaya nagsabi tayo katiits nga ang deposito nandoon sa kahoy katiits. So katiits, ating lagyan ng bilog kulay red ang butas ng kahoy. Ito katiits. Yan katiits, yan ang bilog butas sa kahoy katiits. At ang nag-confirm niya sa deposit katiits, yan na katiits ang nasa tabi niya. Lagyan ng nating kulay red, bilog ito katiits. Yan katiits, yan ang deposit. So ito katiits, tingnan mo. So yan katiits ang butas ng kahoy at ang deposit patungo sa direksyonal na linagyan nating arrow. So kaya nagsabi ako katiits, bakit namatay ang kahoy na tuog? Sabi mo tuog at sobrang laki. Kaya nagtanong ako katiits, i-video mo ang kahoy, linisan mo maigi ang kabuuhang paligid sa centennial tree na tinatawag ng tuog at itanong mo dyan sa mga tauhan dyan kung bakit namatay siya, kasi hindi siya mamamatay kung hindi sinadya ng tao. So sabi nimo sa last message nimo sa akin katiits, nagtanong ako, wala ba siya naigo ng liti, ng kidlat? Sabi mo naigo bro at kasama ang lubi, tinamaan ng kidlat. So yan ang dahilan katiits bakit tinamaan siya ng kidlat at bakit namatay ang tuog. Kasi nandoon ang deposit. Kasi malakas sa electricity ang kidlat. Higupin niya ang aura ng gold. Kaya magkaroon sila ng spark. So ang deposit katiits, 100% nandoon sa kahoy. So ikaw na magtingin dyan, sa northeast ba ang posisyon itong butas? At sundan nimo ito katiits, sundan nimo. Yan katiits, sundan mo, baka nandoon ang kalapit niyang lubi ang natamaan sa kidlat. So yan ang formation niya sa female organ katiits, ilagay natin sa kilid ito katiits.
Yan katiits, nasa baba yan ang confirmation niya. So, ang natamaan sa kidlat, ang kahoy at ang lubi, nandoon ang deposit. Doon ka mag-search katiits. Huwag mo nang pansinin ang bato na female organ. Kasi surface markers yan katiits. So, bakit namatay ang Centennial tree na hindi sinadya ng tao? Kasi sa katagal ng panahon, mayroong laman ang deposit. Mayroong aura ng gold sa paligid niya, kaya sa katagal ng panahon namamatay siya katiits. Kasi hindi normal ang masagap niyang water sa ilalim sa ugat-ugat niya katiits, kasi mayroong nakaharang. So, ang deposit nito katiits, sobrang silyado. Bulk cement gyud katiits. Yan ang linagyan sa female organ. So sana katiits doon ka mag-focus nitong kahoy, nito katiits, lagyan nating arrow. So yan katiits, ang parang triangle arrow sign, yan ang pyramid nga nakita ninyo sa female organ sa bato, at ang bilog sa gitna, yan ang tinutukoy na hole nandoon sa kahoy, at double purpose ang ginawa ng Hapon sa pyramid nga nakita ninyo sa bato. Tinutukoy din niya ang kahoy nga nakatayo. At itong engrave slash sa baba katiits, dahil lagyan nating arrow, yan ang sundan nimo kung saan direction ang lubi. Kasi nandoon lang kalapit sa kahoy at sa lubi ang deposit. So maraming salamat katiits, sana nasundan nimo, at kailangan mag-PM ka sa akin, at kailangan may follow up ka video sa nitong kahoy katiits para ma-exact liwanagan yun kayong lahat sa ating remapping. Pero sa tingin ko katiits, 100% na ko nga nandoon sa paligid nitong kahoy at sa kalapit ng lubi. Sabi nimo sa aking pag-imbestiga sa iyo nga natamaan itong Centennial tree sa kidlat at ang katabi niyang lubi. So wag muna mag-focus sa surface markers nga organ female katiit. So sana katiit, sundan nimo ang aking gipaliwanag sa imuha. I-stop ninyo ang surface markers kung saan nandoon kayo nagukay sa female organ, kasi panglinglayan sa hapon katiits. So dito kayo mag-focus sa kahoy at sa katabi nitong kahoy na puno ng niyog, kung saan sabay silang dalawa natamaan ng kidlat. So maraming salamat katiits, i-PM lang ako kung saan ba banda kayo naghukay. So maraming salamat and magandang gabi, Philippines.